Sup mga ka-ride, good day. Ang pag-uusapan na naman po natin ngayon ay about dito sa or patungkol dito sa sasakyan. Wigo po ito mga ka-ride. Ayan. Toyota Wigo G 2016. Year model po niya is 2016. So ang problema natin ngayon mga ka-ride meron po siyang tatak dito na check engine. Ayan. Naka-check engine po siya mga ka-ride. Ayan na. Papandaran natin. Ayan. So nawawala lahat. Release yung handbrake. Ayun, nawawala. Pero andyan pa rin yung check engine indicator. Ang problema ngayon mga ka-ride, pag pinapatakbo po natin siya, ay hindi na rin lulutang yung green eco mode niya. Yung eco mode indicator niya hindi na rin nailaw. So yan yung problema natin mga ka-ride. Nung i-check natin gamit yung scanner natin, ang sabi error code 443. 443 ba yan o 403? Ang problema daw ito yung problema. So pinalitan natin ng purge valve bago ito, ngunit andun pa rin yung check engine. So kumbaga hindi ito yung problema. So nung i-check natin gamit yung multimeter, napag-alaman natin na meron po siyang 12 volts na dumadaloy dito sa green na wire. Ngunit dito sa kabila, itong ground mula or galing dyan sa ECU ay hindi tumutunog yung multimeter. Ang ibig sabihin nun, isinit natin sa ohm, walang continuity mga ka-ride. Ibig sabihin may putol dyan sa loob ng harness na yan. So ang gagawin natin ngayon, off muna yung sasakyan, tanggalin itong battery, tapos uoperahan natin yan mga ka-ride. Bubuksan natin yan para titingnan natin kung saan banda yung putol ng white na wire na yan. Huwag nyong gayahin ito ha sa ibang model, kasi iba, kahit na makapareho silang 2016 model tapos automatic yung sa inyo, hindi kapareho ng diagram sa loob ng ECU. Magkaiba sila ng diagram. Okay? So ito, pwede nyo gamitin itong knowledge na ito doon sa Toyota Wigo ninyo na 2016 na manual. So pag bubuksan ninyo ito dyan sa adapter na yan, nilalagay nyo yung isang probe ng tawag nito multimeter, tapos yung isa naman dito sa puti. Pag hindi natunog, ibig sabihin putol yan. Pwede naman ninyong gawin, maglagay kayo ng bypass, kuha kayo ng wire, ilagay nyo dito sa puti, tapos diretso na dyan sa puti dito sa likuran. Ang problema dyan, merong 3 puti dyan sa loob. So dalawang malalaking adapter na sa likod ng adapter na yun, maraming wire. So dyan sa pinakataas na adapter, nandyan yung karugtong ng white na wire na ito, kung saan dito dumadaloy yung ground mula dito sa ECU, kasi si ECU yung nagko-control ng ground papunta dito para umandar si solenoid valve. Hindi yan palaging umaandar. Palagi itong merong sustento na 12 volts, ngunit hindi ito aandar pag walang ground. Ang nagko-control kung kailan lalabas yung ground ECU. Pag nalaman or naramdaman ni ECU na kailangan ni makina ng tulong kasi medyo nahihirapan, saka siya bibigay ng ground papunta dito para aandar naman si solenoid valve. Yan po yun mga ka-ride. So sa case natin, putol itong white, kaya palagi itong hindi naandar kahit na bago yan. So ang gagawin natin again, ooperahan natin, kasi kadalasan ito yung issue ng Wigo. Napuputol yung mga wire sa loob ng malaking harness na yan, kasi ang sa loob niyan ay mga wire na hindi nakabalot. Pinaghahalo-halo lang lahat ng mga wire dyan. Kinatagalan, halimbawa mga 6 to 5 years or earlier, maybe in some cases, napuputol yung mga wire because medyo maluwang sa loob niyan, at saka palaging nagbabibrate yung makina natin, kaya napuputol yan. Kasi ito medyo matalim, no? Ang problema dyan, pag nagaground, nadamay yung ibang parts. Pag maaga pa mga ka-ride, mas magandang
maagapan na yan agad mga kared, para hindi madadama yung ibang wire dyan. Kaya ako, gustuhin ko mang mag-bypass ng wire papunta dito. Gusto kong ma-assure kung saan ba talaga yung karugtong ng wire na ito sa likod ng adapter na yan. Dapat natin uoperahan yan para rin makita natin kung ano yung kasalukuyang situation ng ibang wire dyan. Baka napuputol na rin yung iba. Po, mga kared, yan na po yung itsura ng mga wirings niya. Tinanggal na natin yung PVC na nakabalot sa kanya kanina, ganyan. Kanina nung tinitrace natin yung mga wires niya, eto nakita natin, ayan, parang kinagat ng daga. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. So tama yung hinala natin na ito yung sumusugat sa kanya. Ayan, oh. Kung titingnan natin yung agwat ng mga hiwa, sakto talaga doon sa groove ng PVC. So walang kaduda-duda na yung PVC talaga yung tumama dito. Ang problema dito, hindi lang ang wire na ito ang nahiwa o kumbaga yung naputol. Ito ring isang wire, itong pink na to, meron ding hiwa, ayan. Kung nakikita nyo, ewan ko lang kung nakikita nyo mga karid, ayan. Tinamaan din siya at papunta din to doon sa pagkaputol. Titingnan natin ha. So kung meron siyang continuity, tutunog itong multimeter. Yan. O ayan. Itong white wire, dito yan papunta, banda. Ayan, dyan. So itong isa, o ilapat natin dito sa puti na wire, sa may sugat. Tingnan natin kung tutunog ba siya. O ayan, di ba? Tumunog. So ibig sabihin siya yung karugtong ng solenoid bulb natin. Tapos dito naman sa gitna, itong may sugat, hahawakan natin ulit at papuntang ECU. So ito yung white dito sa kanan, mula sa kanan papunta sa kaliwa, pangatlong kulong po siya at pang-apat na butas. So tingnan natin kung tutunog ba. Ayan, tutunog ba? Ha? Oh, ayan, 'di ba? Tumunog siya. Pinagdugtong natin ito, itong naputol na to. Aasahan natin na aandar at gagana na si solenoid valve natin. At sa pamamagitan ng pamaraan na yan ay mawawala na yung error natin doon sa cockpit natin. Yung error code 443. Ayan, ipagdugtong natin tapos gagamitan natin ng panghinang. Pagkatapos itong isa rin, itong pink na wire na may sugat, idugtong ulit at hihinangin naman para sure na wala ng putol. Pagkatapos nito mga ka-ride, ang gagawin natin ay babalutin natin ng electrical tape. Bumili ako ng marami talaga para hindi tayo maubusan. Pagkatapos ng electrical tape ay lalagyan din natin ng yung lumang tubo ba, yung plastic na tubo. Tapos babalutin na naman ng electrical tape bago natin ibabalik ito, para pag halimbawa aalog-alog na naman siya ay hindi agad-agad masusugatan yung wire natin sa loob. Para hindi kayo maguguluhan, sasabihin ko sa inyo, walang magtuturo sa inyo dito sa YouTube. Kasi ako, hinahanap ko sa YouTube, hindi ko nakita. Depende kasi yan sa model at saka sa kung yung sasakyan nyo automatic ba o manual. Kasi automatic at saka manual, magkaiba yung diagram sa loob ng ECU. Alam ko yan. Tapos ngayon, kung magtatanong kayo kung saan ito papunta, itong ground dito, ito po siya mga ka-red. Ayan, yan. Yung pang-apat na butas mula dito sa pink, yung pang-apat na butas. Pangatlong kolom simula dito sa kaliwa. Nakatingin po tayo ngayon sa likod ng adapter, ha? So, dito, ito yung likuran at saka ito yung harapan. Kung sa harapan kayo titingin, ganyan. So, ito simula sa kanan, first column, second column, pangatlong column. Itong tinuro ko. So, dito sa pangatlong column, simula sa taas, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung karugtong ng dito sa solenoid. Baka isipin nyo matagal na trabaho yan pag nagbubukas kayo ng harness. Pwede kayong mag-bypass kung sa tingin nyo ito yung sira. Kung sa palagay nyo ang sira ay itong wire na to, ang gagawin nyo lang, putulin nyo itong puti. Tapos kuha kayo ng wire, hinangin ninyo papunta dito. Diretso na agad dito sa likurang bahagi. Dito putulin nyo to, dito nyo ilagay sa pang-apat na wire. Sa pangatlong kolom, pang-apat. Walang ibang magtuturo sa inyo dyan sa YouTube. Tayo lang mga ka-ride. So, I hope nakakatulong ako sa inyo. Mahirap to pag hindi nyo to alam. So, yan.
So ang gagawin natin ngayon, pagdugtungin natin yung wire para hopefully okay na yan. Yung puti at saka yung pink. Okay? So ito mga ka-ride, ito yung tubo na gagamitin natin panglagay dyan, katulad ng ilagay na natin. Ayan, kasi umaalog-alog siya sa ilalim kasi napaka malaki ng bakante, kaya lalagyan natin ito dyan, babalutin natin ng ganito bago natin ipapasok dyan. So ayan, yan na yung itsura niya mga ka-ride. Ayan, nabalot na natin na tubo, kasi ang prone kasi sa sugat is dito sa bandang tiyan niya, dito sa ilalim. Walang sugat dito sa itaas. Babalutin natin yan ng electrical tape bago natin ito isa sa uli. Tapos na nating balutin ng tubo at saka electrical tape. Pagkatapos nito, ito ng panghuli, ibabalik natin, ha? Ayan. Pagkatapos may balik yung malaking PVC, yung itim, ay binalot na naman natin ulit ng electrical tape. Ayan, yan na yung itsura niya mga kared. Malinis na siya mga kared, para siyang bago. Goods. Tapos na po natin ginawa yung wire mga kared. Kaya ngayon papakita ko na po sa inyo. I-on natin. Ayan, naka-on na yung ignition. Tapos ayun, nawala na yung isa. Tapos i-start natin yung makina. Ayun, wala na lahat. Wala nang problema. Ayun, wala na, okay na. So ngayon, pag tumakbo tayo, tinakbo natin ito, hopefully ay lulutang na dito yung eco mode nya mga kared. Sana nga lumutang ka, eco mode. O pag hindi ka lumutang, ibang sira naman to. Ayun, lumutang na siya mga kared. Goods na siya, goods. So okay na yan mga kared, di ba? Ayan, pinapakita ko na sa inyo na naayos na natin yung sasakyan natin. So ayan, mission accomplished mga kared. Maraming salamat.